Magandang umaga. May nakikita na tayo na medyo ilaw na kahit papaano mabibigyan ng resolusyon itong problema natin sa flood control. Ang nakikita po ngayon ay nagsialisan na ata yung mga kontrabida. Sabi ko sa vlog ko kanina, nawawala si Sara Diskaya. Nawawala po si Iliska Iseldico. Masakyan ni Sara Diskaya ay hindi rin nakikita. So, sabi naman ni Senator Marcolita, marami namang mga suspect ng mga kontraktor ay umalis. May dadalaw pa sa kanya sa hearing niya sa Monday, sa Lunes. Yan ang tanong. So kung paano yan, ay di at least yung naumpisa na po, marami na to po ang bansa natin, ang mga mamamayan, marami na na-discover yan. At isa sa matindi na nangyari dito ay kinansila ng PCAB, Philippine Contractors Accreditation Board, ang lahat ng lisensya ni Sara Diskaya, ng siyam na lisensya. So mga apektado niya po ng mga kumpanya ay ang mga sumusunod. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation, Amethyst Horizon Builders, St. Timothy General Contractor, Great Pacific Builders, YPR General Contractor and Construction Supply, Waymaker OPC, Elite General Contractor and Development Corporation. The revocation was formalized under PCAB's resolution number 075 and notices were sent to DPWH, SEC, GPBB, LGUs, and other agencies. That the case has also been endorsed to the DOJ and NBI for the possible criminal liability. Ito po ang naging dahilan. Umamin po kasi si Sara Diskaya nung tinanong siya ni Jingo Estrada kung ilan ang kumpanya, mga lahat ng kumpanya ba na siyam ay sumasali sa isang bidding lang. Inamin niya. Kaya kaboba, mayaman nga, boba naman, no? Eh, problema na yan. So, kung ganun po ang nangyari, ang isa pang development ay na-discover na ngayon na talagang marami mga mga sistema ng mga dami-dami. Kasi ako nagtataka ako, para kay si Gregorio Remolta, siguro magtataka ka rin kung meron kang 100 na kontrata, paano mo masabay-sabay yung gawa? Yan ang pinaka-problema ko. Kasi ako nung ako'y ng kontrata, yung dalawa nga lang, nahirap na ako eh. Na ako lang mag-isa. Manager pa nga ako noon. Kaya, the only way na magawa nila yung kontrata na napakarami ay yung may mga tao na ginamit lang lisensya nila. At yung tao na gumamit ng lisensya, yun ang tumanggap ng pera. Kaya, ang nangyari, yung mga ibang gumagamit ng lisensya ay hindi pa ginawa. Nakolekta pa. Tapos hayaan lang yung si Sara Diskaya sumagot. So, ganun po mangyari. Tapos, pakinggan natin ito. Sorry. Sana ba yun? Ito. Sabay yung ni Sut.
Dali lang ha. Ito. Ito ang ipresenta natin. Yung tungkol sa bago naman kay Senator Tito Soto, minority floor leader siya. Ito naman ang bago dito. Pakinggan nyo. Minority Leader Tito Soto na susuportahan ni PBBM ang panukalang Independent Commission na mag-iimbestiga sa flood control scandal, lalo na't sangkot umano sa anomalya ang ilang opisyal ng gobyerno. Narito ang agenda report ni Hannah T. Hindi lang sa social media may dummy accounts, maging sa flood control projects, meron din. Ibinunyag ng ilang senador ang existence ng ilang dummy construction firms para kumita. Ang iba naman, nagpaparenta lang ng lisensya, pero hindi sila ang nakatutok sa construction work. Unang halimbawa umano ang St. Timothy Construction ng Diskaya family, kung saan si Roma Rimando na general manager ng kumpanya, pamangkin ni Curly na asawa ni Sara Diskaya. Una nang sinabi ni Senator Erwin Tulfo na mukhang nahirapan si Rimando sumagot sa mga tanong sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing tungkol sa flood control. Doon lumitaw na siyam ang kumpanyang pagmamayari ng mga diskaya at may interlocking directorships ito o pare-parehong tao rin ang may hawak. I think it's happening to the others. Actually, sasabihin Soto dito na. As a matter of fact, mayroon tayo doon sa top 15 na tingin namin. Dami. Ang dami nga. Dami ng ibang mga tao eh. Ang dami. Hindi pa mapangalanan ni Senate Minority Leader Tito Soto ang sinasabing mga kumpanyang nagpaparenta lang ng lisensya. Pero kinumpirma niyang posibleng may involvement dito ang ilang mambabatas. Meron kaming alam na mga at least 3-4 doon ay yung mga nakalistang pangalan, hindi yun talagang may-ari. Pero paano nga ba mapipigilan ang pagkasangkot muli ng mga opisyal? Dito na pumapasok ang pagbuo ng isang independent body para mag-imbestiga. Ipapanukala ni Soto kay Pangulong Bongbong Marcos ang Senate Bill 1215 na anyay kalaunan sana maging executive order. Dito nakasaad na isang Independent People's Commission ang mag-imbestiga sa flood control projects. Gusto ni Soto na composed ito ng isang dating Supreme Court o Court of Appeals Justice na siyang magiging chairperson, isang CPA na may experience sa forensic accounting, isang civil engineer, representative ng isang NGO at academician na may karanasan sa public administration ng economics. May kapangyarihan silang magrekomenda ng criminal, civil o admin charges sa sinumang sangkot. Sa ngayon, hinihintay pa ang opisyal na paghain ni PBBM ng isang executive order para mabuo ang komisyon na ito. Para sa agenda, Hannah T. Bilyonaryo News Channel. Walang takas sa investigasyon na ang ilang senador na umano'y may koneksyon sa flood control contractors. Partikular dito ang mga tumanggap umano ng campaign donations. Narito ang agenda report ni Hannah T. Sureball na tatalakayin ng Senado ang koneksyon ng ilang senador sa contractors ng flood control projects. Yan ang pagtitiyak ni Senate Minority Leader Tito Soto. Sa kabila kasi ng pagiging present ng top 15 firms sa nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, tila obvious na hindi sila tinanong tungkol sa koneksyon sa mga senador. Assurance ni Soto, posibleng upuan ito ng Senate Committee on Electoral Reforms, lalo na't ilan sa mga kontratista naging campaign donor nila sa eleksyon. Oras na nagtawag ng electoral reforms because based on the bill, Sino ba ngayon? ando doon ng COMELEC. Hindi maaaring ando ng COMELEC. Hindi maaaring may magtanong niyan. Yeah. Pangalawa, pag hindi man nagkaroon, magkakaroon tayo pagdating ng budget ng COMELEC. Base sa partial list ng PCIJ o Philippine Center for Investigative Journalism, 3 senador ang may koneksyon sa mga kontratista. Number 1 si Senate President Cheese Escudero na ang top campaign donor noong 2022 si Lawrence Lubiano na may-ari ng Centuryways Construction and Development Incorporated. Sumipot si Lubiano sa pagdinig pero hindi siya natanong tungkol dito. Number 2 naman si Senator Joel Villanueva. Ang kontratistang New San Jose Builders ni dating Housing Secretary Jerry Acuzar ang isa sa top donors niya noong 2022. Si Senador Bongo naman, anak ng owner ng CLTG Builders, habang kapatid ang may-ari ng Alfrego Builders and Supply.
Una na ring tinanggi ng 3 mambabatas ang involvement nila sa contracts ng mga nasabing kumpanya. Si Senator Ping Lacson ang mangunguna sa pagtalakay nito na siyang chairman ng Electoral Reforms Committee. Siya rin ang nagpaputok ng porsyentuhan ng mga opisyal sa flood control. Alam mo, aside from being a very good PNP chief, chief of police, magaling na investigador yun. Posibleng sumalang din sa Q&A si Senator Mark Villar pagdating ng budget deliberations ng DPWH. Hindi rin kasi siya tinanong tungkol sa role nito sa flood control projects bilang kalihim noong Duterte administration. Tiniyak ni Soto na walang agreement para pagtakpan ang kaugnayan ni Villar sa issue. Wala naman kami ganun. Wala naman, hindi naman nabibring up pa eh. Ewan ko kung mabibring up sa susunod na hearing pa sa ano yan. Pero paggawa ng batas nito, kailangan yung mga nakakaalam, dapat tanungin natin. Hindi raw pwedeng hindi balikan ang nangyari sa 2025 budget kung pag-uusapan ang pondo para sa susunod na taon. Lalo na't lumobo ng 1 trillion pesos ang pondo ng DPWH this year habang pumutok din ang issue sa budget insertions na di umano'y pakana ng ilang mambabatas. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita. Plunder o pandarambong ang reklamong posibleng kaharapin ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara sa House Infrastructure Committee na nag-imbestiga sa flood control projects. Dagdag ng komite, hindi sapat na inamin ni Alcantara sa pagdinig na may pagkukulang siya. Saksi, si Pinapanganiban Wala na, Perez. kahon na siya, Alcantara. Umamin eh. So, umamin siya eh. Wala na. Ang gagawin lang niya ay mag-alok ng sarili niya, mag-state witness, sabihin niya kung sino yung mga politiko na sa likod. Biro mo, pinirmahan mo, binayaran niya, buo, bayad, tapos hindi man lang nagawa. So, opinion lang ni Romel Bingson at Dr. Engineer natin Kausing, dami lang, talagang dami lang sila. Mga politiko ang dami dito. Yun ang i-discover natin sa sunod. Magandang salamat. Maraming salamat po sa gabi. Igor Remolta, nantok mo po ako.